Yan eh. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Kahapon ay nagkaroon ng bail hearing itong si or hiniling ng kampo, mga kababayan, nitong si Marcoleta, itong si Mike Defensor at yung dalawa pong akusado tungkol sa plunder case nila. Marami ang nakapansin. Napaka-maingay noon, napaka-behave naman ngayon nitong si Senador Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ano nga ba nangyari dito? Okay. So marami nakapansin dito, mga kababayan. Kasi itong si Marcoleta, syempre, nagpo-push, sila po ay nagpipetisyon na pagbigyan. Okay? So syempre behave lang muna siya ngayon. Hindi siya sumasagot sa social media, wala siyang mga kung ano-ano mga sinasabi, at yun ay tawag dito, mga kababayan, nawawala na kasi yung karapatan nila na magbigay sila yung freedom of expression nila bilang isang PDL. Okay? So pwede lang sila magsalita, humiling doon sa korte sa Sandigan Bayan. 'Di ba? Doon lang. Mga kababayan, hindi na kayang gawin ni Marcoleta yung ginagawa niya noon. 'Di ba? Kung itong si Mike Defensor sumusubok, ayaw nang subukan ni Marcoleta. Dahil, mga kababayan, lalo siyang lumulubog eh. 'Di ba, Tita Josephine? Lalong lumulubog si Marcoleta kapag, mga kababayan, sumasaw-saw pa siya, gumagawa pa ng mga issue. Eh baka lalo siyang hindi pagbigyan. Dahil tandaan nyo, mga kababayan, parang feeling ko, ang gustong palabasin, behave naman ako eh. 'Di ba? Behave naman ako eh. Pagbigyan nyo na ako, senador ako. Paatinin nyo ako sa impeachment trial. 'Di ba? Parang ganun ang gusto mangyari nitong si Marcoleta. Marami nakapansin kasi kahapon, mga kababayan. Ano lang siya, sobrang tahimik eh. At saka, sabi nga nila, hindi daw ito pagbibigyan ng Sandigan Bayan. Bakit? Doon sa kanilang hiling. Ano ba yung hiling nila, mga kababayan? Ang hiling nila ay makapag-post sila ng bail, 'di ba? Didinggin na yan sa September. Makapag-post sila ng bail at the same time payagan, mga ka-GPnatics, itong si Marcoleta na maka-attend sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi nga, napansin niyo siguro, nung dumalaw dyan si VP Sara Duterte, sabi sa kanya siguro ni Sara, "Uy, Kadante, hirap na kami. Yung mga tao dun sa Senado, hindi na nila alam kung anong gagawin. Oh, kita mo yung mga kakampi natin. Hindi na malaman, aligagana. Si Cayetano, hindi na makapagsalita. Oh, yung magkapatid, si Amy, laging butata. Si Robin, walang ibang ginawa, kundi ang mga salita. Taga saan ka? Nasubukan mo na bang umakyat sa bundok? Nasubukan mo na bang umikot sa Mindanao? Puro ganun na lang ang sinasabi. Ikaw ang kailangan namin, more on technical. More on batas ang pag-uusapan, sabi siguro ni VP Sara Duterte. Kaya kung pwede, humiling ka ng makapag-post ka ng bail at maka-attend ka. Kaya ngayon, nagbe-behave daw po itong si Marcoleta. Sumusubok, mga kababayan, na mang-uto. Oh. Naku, Marcoleta, parang may plano ka sabi ni Seitzer. Yun nga daw po yung plano eh. 'Di ba? Maka-attend siya doon sa impeachment. Kasi wala na eh, nakita nyo naman eh. Halatado na sila doon eh. 'Di ba? Wala silang, mga kababayan, na halos ang ginagawa nga ng mga senador judges doon na pro anti-impeachment, 'di ba? Pro Sara. Wala na, nadurog na sila eh. Nag-aabogado na nga sila, mga kababayan, para dun kay Sara eh. Kumakampi na nga sila dun sa defense eh. Pero wala pa rin nangyayari. So kailangan nila ang isang Rodante Marcoleta na makulit. Isang Rodante Marcoleta na magpapahaba pa ng impeachment trial. Kasi alam nyo naman, di ba? Isang salita lang yan, papahabain. Oh, kayong kasinungalingan, mga kababayan, babaluktutin. Oh, kagaya nung 'di ba sa KIG, wala daw siyang sinabi. Oh. Ang daming ngawa.
Ganon ang gusto nila mangyari. I-delay ng i-delay, i-delay ng i-delay, i-delay ng i-delay hanggang abutin na siguro ang 2028. Oh, baka sinabi rin ni VP Sara Duterte, Rondy Quiros, na si Pia nga hinihika na eh. Hindi na alam yung gagawin tuwing magsasalita, parang may hinahabol na yung hininga. 'Di ba? Sir, kaya pala galit si Defensor dahil nahuli sa kanila yung cellphone ng BJMB personnel kaya ayaw ng pa-interview. Hindi, mamaya, ano yan, linawin natin yan. Tungkol sa cellphone na sinasabi nyo na yan. No? Oo, Junardi, hello. Yon mga kababayan, kaya nanahimik itong si Marcoleta, may pinaplano sila na baka sakali kapag nag-behave ako, hindi ako nag-ingay, pagbigyan ako. Pero teka, again, mga kababayan, normal po kapag ang kasong plunder ay automatic talaga na ikaw po ay, 'di ba? Na ikaw ay suspendido na gawin po ang iyong trabaho. 'Di ba? So kung ikaw ay senador, mga kababayan, hindi mo ngayon 'yan, hindi mo pwedeng gawin. Hindi kasi wala ka ng kalayaan eh. 'Di ba? Lalong-lalo na yung plunder ka, suspended ka talaga kaagad. Oh, PDL pa. Kaya wala silang magagawa. Sabi ni Derek Perido, Sir, sana wag payagan ng Sandigan Justice ang bill sa September, di ba plunder ang kaso nila. Okay. Ako naniniwala na itong si Marcoleta, si Defensor, mga kababayan, at yung dalawa pa, si Espiritu at si Biray, ay hindi mapagbibigyan. Bakit? Palagay nyo bakit? Bakit hindi mapagbibigyan itong si Marcoleta sa kanyang hiling? 'Di ba? Kasi nga, mga kababayan, si Marcoleta mismo ang umamin. Sa kanyang bibig mismo, hinulog niya yung sarili niya, pinahamak niya yung mga kaibigan niya, pinahamak niya yung mga nag-donate sa kanya. Kasalanan niya po yun. 'Di ba sa pag-iisip, pag-aakala na siya po ay makakaligtas sa election offense, umamin siya na siya po ay incumbent congressman, na siya po mga kababayan ay tumanggap ng pera nang hindi pa po kampanya, pero siya po ay incumbent kongresista at that time. 'Di ba? So hindi yan pagbibigyan. Oh, kasi umamin sila sa ginawa nila. Umamin si Marcoleta. Thank you so much, Sir Orlando Ingilio. Akala ni Sara sa kanila pang ombudsman, yun ang pagkakamali niya. Correct. 'Di ba? Kasi binuko ni Defensor, Romuald Matana. Lahing traidor yang Duterte, wag ka magkakamali, PBBM, ikukulong ka silang lahat. Correct, mga kababayan. Okay, so speaking, ito pa, pag-usapan na rin natin. Mamaya natin pag-usapan yung kay Mike Defensor. Mga kababayan, itong si Senator Robin Padilla, matapos po na lumabas at